Sa inyo po, Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee, hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi ba ninyo nire-respeto ang ating mga batas? At yan ay napatutuhanan, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko? Yun ba ay tamang proseso? Isa lang ang hinihingi sa inyo, ang magpakita sa Senado. Tinatawag niyong duwag ang testigong nakatakip ang mukha pero nagpasa naman ng affidavit habang hindi kayo sumusunod sa subpoena at nagpadala lang ng audio clip. Bukas po ang Senado para sa panig ninyo. Hinihintay namin kayo. May kapangyarihan umano ang Senado, na obligahing dumalo sa pagdinig ang sinuman, kahit na matibay ang koneksyon nito sa makapangyarihang tao sa lipunan, ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Sinabi ito ni Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa umano'y tinawag niyang bogus hearing ng Senado. Sinabi ni Hontiveros, na maraming mga opisyal ng gobyerno, mambabatas at kahit na dating presidente, ay sumusunod sa subpoena ng Senado, at dumadalo bilang testigo sa pagdinig. Kaya wala raw umanong karapatan si Kibuloy, na baliwalain ang kanilang subpoena. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado, at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingiming, tumindig, laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso, at tiwali. Isa lang ang hinihingi sa inyo, ang magpakita sa Senado. Tinatawag niyong duwag ang testigong nakatakip ang mukha pero nagpasa naman ng affidavit habang hindi kayo sumusunod sa subpoena at nagpadala lang ng audio clip. Bukas po ang Senado para sa panig ninyo. Hinihintay namin kayo. Samantala, lubos na ikinalulungkot ni Senador Amy Marcos, ang mga alegasyong ibinabato laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, at sa Sunshine Media Network International, o SMNI. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko
kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin niyong dapat na gawin para para matapos itong issue Well, na sa ito? ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Samantala, sa isang bagong audio clip recording, nagbigay ng talinghaga si Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa kanyang kinaroroonan. May alok siyang 1,000 reward sa sino mang makakahula nito. Kasalukuyang nagtatago si Kibuloy dahil sa aniyay banta sa kanyang buhay. Narito at pakinggan po natin, at hulaan ninyo kung nasaan nagtatago si Kibuloy. I-comment lamang po ang inyong sagot. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, tanghali, at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, minamahal nating bansa, at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino na OFWs nasa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha at maraming beses ako ito sasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksalaksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka na-solve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayong 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung aking palaging tinatanong sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na makakatulong sa iyong kapwa-tao, maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa
field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nandoon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila'y nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbo-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. Ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, halimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawin nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad, at napakarami mo nang natulungan. Nakapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dokhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. O appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others, legal problem to be solved. Ayun. Iba-iba po yan lahat, ganun. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong ebanghelista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Ayun po ang pagiging appointed. Kayo lahat appointed. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time na natulungan niyang mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build. Ayun, ganun po yun. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Ngayon, nandiyan siya. Ayun, para gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti, gawin mo ang nararapat, at nakakatulong ka sa iyong kapwa-tao. Nandun po yun sa scope ng love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself, you have obeyed the love God with all your heart. Kasi kung wala kang pagmamahal sa iyong kapwa, natulungan mo siya, nagbagong buhay niya, at siya ay naging mabuting tao, pagmamahal na po sa Diyos yun. Natupad mo na yung 2 commandments na yon. So, kung ano man ang ibinigay sa iyo na appointment dito sa lupang ito upang gawin ang kabutihan, appointed son of God ka sa field mong iyon. Okay? Yan, kung ano po ang field ninyo ngayon, appointed son of God kayo doon. Pero hindi lahat appointed son kasi ang iba walang trabaho eh. Alang-alang naman drug lord ka. Appointed son of God ka sa pagpapalaganap ng drugs. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Okay? Kung ikaw kidnapper, yun ang gawa mo, appointed son ka of the devil, hindi God. O ngayon, kung ikaw belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. Kasi pumapatay ka. Ang sabi ng banal na aklat sa John 10:10, ang kaaway pumunta rito, ang magnanakaw pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. At
The thief came forth to kill, to steal, and to destroy. At magwasak. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Pag ikaw nakatulong ka sa iyong kapwa-tao to give life more abundantly, Son of God ka doon sa field mong yon. Whether spiritual ministry, evangelization, o kaya the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao, appointed Son of God ka doon, basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabutihan. Pero kung ikaw terorista, ang ginagawa mo to steal, to kill, and to destroy, the thief ka, appointed son of the devil ka. Kaya hindi ko masasabi yun sa mga NPA na pumapatay ng walang awa. Yung mga general natin, appointed son of God for the army to keep the peace and to protect the country from any enemies. Yun. Puro yan, appointed son tayo kung saan ka na-appoint. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, pagka mabuti ang epekto, mabuti ang puso mo, appointed son of God ka sa field mong iyon. Pero pagka masamang ginagawa mo, tapos may kapangyarihan kang gawin yon, appointed son of the devil ka. To kill, to steal, and to destroy. Yan po ang aking paliwanag dyan. Kaya, medyo konting konting kaalaman lang gusto kong may pabahagi sa inyo. Sorry po na nasa una, hindi ko na-explain itong lahat, kaya medyo hindi nyo masyadong naunawaan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa langit. Amen. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.